Muli po tayong mag-aaral at muli po nating pag-aaralan bakit hindi po natin pwedeng tanggapin na sila ay Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo, sa kabila na ang pangalan nila o ang nakarehistro sa gobyerno ay Iglesia ni Cristo. Kailangan pong titingnan at susuriin natin ang mga aral na kanilang sinusunod. Batay po sa Iglesia ni Manalo, paano po ba ang pagiging Iglesia ni Cristo? Batay sa kanilang pagtuturo, ang babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo. Narito po. Ganito po ang ating matutunghayan kung paano po ang pagiging Iglesia ni Cristo. Therefore, those who listen to the teaching of Christ became His follower, His disciple, or His sheep. They make up the Church of Christ. Paano po ang pagiging Iglesia ni Cristo bagay sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo? The teaching of Christ. Ang pakikinggan. Baka naman po kulang yung mga turo o aral ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Manalo mismo, sila mismo ang nagpapatuto, baka kulang. Alam niyo po ang mga turo o itinuro na nakasulat sa banal na kasulatan ay hindi na po kulang. Manapa ang Iglesia ni Manalo, ipinakikilala po nila na ang kanilang iglesia. Mas maganda po ang pasasagutin natin, Iglesia ni Manalo. The Iglesia ni Cristo which re-emerged in 1914 by virtue of the prophecy written in the Bible follow such a doctrines as written without addition nor subtraction. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ipinakikilala po nila na sumusunod sila kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Na walang dinadagdagan o hindi po nila dinadagdagan o hindi po nila binabawasan. Kasi po ang ganyan ang paninindigan nila sa batay po sa pagtuturo ng kanilang pasugo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ito po sa pasugong ito. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Kaya ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, we believe that the Bible is the sole basis of faith. Dahil ang tanging batayan nila, hindi po nila dinadagdagan eh. Hindi po nila binabawasan batay po sa mga pagtuturong ito. Pero, ito po kayang mga turong ito ay totoo. Mas maganda po ang sasagot sa atin, Iglesia ni Manalo, sa isang pasugo po kung hindi nila dinadagdagan. Ganito po ang ating matutunghayan. Batay po sa kanilang pagtuturo, wag po tayo. Totoo kaya na ang Iglesia ni Manalo, ang tanging batayan nila ay Biblia? Sa kanilang ginagawang mga paglilingkod, hindi ba nila dinadagdagan ng Biblia? Kasi po, madaling magpakilala na Iglesia ni Cristo. Totoo nang nakasulat sa harap ng kanilang kapilya, Iglesia ni Cristo. Nakarehistro sa gobyerno, Iglesia ni Cristo. Merong mga pagtuturong binasa natin na yung paglabas ng iglesia
na itinuro ni Felix Y. Manalo noong 1914, walang bawas. Hindi po nila dinadagdagan ang Biblia. Totoo kaya yung ganung paniniwala? Ito po ang sasagot sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Pakinggan po ninyo. Baka naman po totoo yung sinasabi nila. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang pasugong ito, issue noong January hanggang February 1991, Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelhon V. Fuentes. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Kung hindi po kayo palasiyasan, hindi kayo nagsusuri, madali po kayo mahikayat sa Iglesia ni Manalo. Kasi po ang front nila, sila ay Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo. Bukang bibig nila, Iglesia ni Cristo sila, na pag-aari ni Cristo. Bukang bibig din po nila, na yung Iglesia ang kanilang kinaaaniban ay nasa Biblia. Itinuturo din po ng mga pasugo nila, na ang tanging batayan nila ay Biblia. Walang addition o subtraction. Pero kapag ka po nagsuri at nagsiyasat kayo, ano po ang basihan nila, batayan nila? Administrative rules. Ulitin ko pong basahin ano po. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Nagbuo silang tinatawag na church administration sa pangunguna po ni Manalo. Ano po ang layunin ng church administration? Gumagawa po sila ng administrative rules. Ipinakikilala lang nila rito na hindi po kontra sa Biblia. Kayo po, wag na sa Biblia. Wag na sa Biblia. Ito pong turong itinuturo nila na sila ay lumikha ng administrative rules. Ito pong lumikha ng administrative rules ay mga tao to. Kung tawagin church administration, lumilikha sila ng mga turo na itinuturo. Sana po pag-aralan po ninyo. Sino po yung church administration? Mga tao po sa pangunguna po ni Manalo. Bakit po kailangan nilang magbuo ng church administration para mapasunod yung tao? Kung babasahin po natin ng Biblia, batid po sa Biblia, ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Marcos, Kapitulo 10. Ganito po ang ating matutunghayan, 42, batay sa pagtuturo ni Kristo. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Siyempre, magpapakilala po silang church administration. Ang layunin po ng church administration, gumagawa sila ng administrative rules na ipinakikilala po para sundin ng mga kaani. Unang-unang binasa ko kanina, ito pong pasugo ko, napakinggan ninyo, paano po ang pagiging Iglesia ni Cristo, batay kay Cristo, ay batay sa kanilang pagtuturo. Ganito pong ating babasahin ko muli, para mapakinggan po ninyo, kasi po, wala daw po silang salungatang turo. Baka naman po, ito po babasahin ko. Therefore,
those who listen to the teaching of Christ became His follower, His disciple, or His sheep. They make up the Church of Christ. Meron po ba kayong napakinggan dito magiging iglesia ni Kristo ka, tangi sa mga teaching of Christ? Kailangan magbubuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Kung susundin po natin ang turo, batay po sa iglesia ni Manalo, teaching of Christ para maging iglesia ni Kristo ka. Wala pong binabanggit dito na magbubuo po ng church administration para gumawa ng administrative rules. Wala po niya. Alam niyo po, kung pag-aaralan ninyo, meron po ako rito blackboard para igit po kayong magkaroon ng kaalaman sa tunay na iglesia ni Kristo at ikukumpara sa iglesia ni Manalo. Dito po meron po ang blackboard. Sa tunay na iglesia ni Kristo po, ang head ay si Kristo. Ang head. Ngayon, yung tinatawag pong iglesia, marami kasing hindi nakakaalam kung ano yung terminong iglesia. Maraming hindi nakakaalam sa terminong iglesia. Ang termino pong iglesia ay binasa ko na kanina batay po sa kanilang pasugo, follower. Pero mas maganda po, ano ba ang terminong iglesia batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan? Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa, Kapitulo 11, talatang 26. At nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ang terminong iglesia po, alagad. Ang ibang termino po sa English ng alagad, follower, disciple. Sa iglesia na pag-aari ni Kristo, pwede po bang maging ministro? Pwede. Kung babasahin natin sa Colosas 1:25. Sa iglesia na pag-aari ni Kristo, bilang alagad, pwede kang maging ministro. Ang hindi mo lang pwedeng gawin ay yung mag-create ka ng church administration para gumawa ng administrative rules. At wala pong magpapakilalang executive para maintindihan po ninyo. Wala po niya. Alam niyo po, ang ulo sa tunay na iglesia ni Kristo ay si Kristo. Kung babasahin, ito po, ang head. Ang tunay na iglesia, sa tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, kung babasahin po natin ang Mateo 16:18, ang ulos si Kristo, Colosas 1:25, siya rin ang tagapagligtas. Pero bilang ulo, kanino turo ang kanyang itinuturo? Kasi teaching of Christ batay sa iglesia ni Manalo, di po ba? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa, aklat po ng 1, Kapitulo 7, talatang 16. Ganito po ang ating matutungan, 7:16. Sinagot na sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang turo ni Kristo, hindi kanya. Saan magbumula po yung turo na dapat natin sundin? Nasa katawan ba? Nasa iglesia ba? Sa mga follower? Alam niyo po, kung babasahin po natin, mas maganda po, kanino magbumula? Binasa ko na kanina, 7. Ang turo ni Kristo hindi kanya, kundi doon sa nagsugo sa kanya, sa Diyos. Sa Diyos po.
Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Deuteronomio. Mas maganda po babasahin natin. Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dagdadagan, ni babawasan. Ang iglesia ni Manalo mismo ang nagpapatotoo o nagsasabi. Nawa, batay sa kanilang pagtuturo, hindi daw po nila dinadagdagan o binabawasan yung mga nakasulat. At batay na rin sa kanila, sa kanilang pagtuturo, na sila ay nagbuo ng church administration. Ano po ang layunin ng church administration? Gumagawa sila ng saan? Kaya ko tinatanong, saan nakapwesto sa tunay na iglesia ni Cristo sino Manalo bilang church administration? Ito po yung ulo, ito po yung katawan. Galing po sa Diyos ang utos na dapat sundin. Kaya yung ililigtas po ni Kristo, pagdating po ng araw ng pagbuhukom, mas maganda po babasahin natin 7:21. Aklat po ng Mateo. Pakinggan po ninyo. Kung meron kayong mapapakinggan na administrative rules. 7:21, pakinggan po ninyo kung anong pagtuturo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sino po yung maliligtas pagdating ng araw? Yung gumaganap ng kalooban ng aking ama. Wala po ba dyan na administrative rules? Wala. Alam niyo po, mas maganda po magsiyasat po kayo, magsuri. Madali pong magpakilalang iglesia ni Kristo. Pero kanino aral ang sinusunod mo? Alam niyo po kasi, sa iglesia ni Manalo, hindi po kasi bukang bibig nila administrative rules, kundi mga pasyon ng pangangasiwa, mga tuntunin ng pangangasiwa. Yun po ang bukong bibig ng iglesia ni Manalo. Dapat po mapalitan. Kami po ay nagpapakilalang iglesia ni Kristo, pero ang sinusunod po namin, administrative rules. Alam niyo po yung terminong pasya, sa English po, decision. Iba po yung terminong decision sa administrative rules. Kaya nga po, alam niyo po, ang pagiging iglesia ni Kristo, kailangan manatili ka sa turo niya. Mas maganda po, babasahin natin, aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 31, pakinggan po ninyo. Ganito ang pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay ka kayong mga alagad ko. Paano makikilala yung tunay na iglesia ni Kristo? Nananatili sa turo na itinuro ni Kristo. Kanino nagmula? Sa Diyos. Hindi po galing sa sentral ng iglesia ni Manalo. Wala pong kaya huwag po kayong masasaktan kung tinatawag namin kayong iglesia ni Manalo. Huwag po. Dahil lang sinusunod po ninyo administrative rules na likha ng church administration sa pangunguna ni Manalo. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis o tumiwalag sa iglesia. Ibig sabihin, pero pwede po bang maging ministro sa iglesia ni Kristo? Pwede. Babasahin ko sa inyo. Lagi natin paulit-ulit. Ang babasahin ko sa inyo, Colosas 1:25. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang may pahayag ang salita ng Diyos. Magiging tagapagturo ka lang sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya magiging tagapagturo ka ng ebanghelyo. Wala kang karapatan na mag-create
o magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Pagka tiningnan po natin yung mga administrative rules ni Manalo, hindi po ipinapagawa sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ano po ang isa sa mga administrative rules ni Manalo? Yung pong pag-aaral sa pagka-ministro may bayad. Itinuro na nga ni Cristo, kung babasahin po natin, aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13. Pakinggan po ninyo, batay po sa pagtuturo ni Cristo sa aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay hupang lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sino nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Itinuro na nga niya. Hindi mo na dapat gawin. Alin yung hindi dapat gawin? Yung magpaupa. Kailangan nilang kumita ng bayad. Kasi po kay Manalo hindi sapat ang mga abuloy ng mga kaanib. Kinakailangan pong yung mga nagpapakain sa kanila from voluntary contribution, sisingilin nila ng bayad. Kaya nga po yung administrative rules ni Manalo, hindi pwedeng ituro sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Exclusive lang sa loob ng iglesia ni Manalo. Halimbawa po yung pag-aaral sa pagkaministro. Hindi nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang sekta na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo. Exclusive lang po sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Kailan mo malalaman na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro? Kapag ka nadaya ka na. Kaya walang magsasabi sa mga ministro ni Manalo na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Sa kabila na siya ay nag-aral at bayad. Bakit? Babasahan mo lang ng talata. Itinuro na nga ni Kristo. Kaya doon po lumilitaw na si Manalo, kung ituturo niyang maayos, mabuti, sa mga membro niya, lalabas po na ginadaya niya o nadaya niya. Kaya sa loob ng tunay na iglesia, mas maganda po ang iglesia ni Manalo ang sasagot. Ano bang katangian ng tunay na iglesia ni Kristo? Batay po sa pagtuturo ng iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Pagkatapos ikukumpara natin sa mga iglesia ni Manalo. Alam niyo po kasi ang iglesia ni Manalo, ang ipapakilala talaga nila sa labas ng kanilang sekta, yung tunay na iglesia ni Kristo. Ipopront nila tunay na iglesia ni Kristo. Kaya maging maingat po kayo. Ang bukang bibig nila, tunay na iglesia ni Kristo. Pero, pagka matalino po kayo sa Biblia, halimbawa, sa kanilang pagtuturo, ano bang katangian ng tunay na iglesia ni Kristo? Pagkatapos ikukumpara natin sa mga iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo para makilala po ninyo batay sa kanilang pagtuturo. Ang pasugong ito, Volume 46, number 5, May 1994. Random note, how expensive is the way to the Catholic heaven. The Christian, ito po yung tunay na iglesia ni Kristo. God's people in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 states that the laborer is worthy of his hire, but he states, in what is your consist of food and drink when he goes on missionary journey? There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for specific religious services. Uulitin ko po yung huli. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for specific religious services. Ikukumpara nyo ngayon sa iglesia ni Manalo. Ipinakikilala nila ang tunay na iglesia ni Cristo, hindi kumikita ng bayan.
There is absolutely nothing in the Bible that specifies this. Kung ang tanging batayan mo ay Biblia, hindi ka kikita ng bayan. Ikukumpara mo sa Iglesia ni Manalo. Manapa, itinuro na nga ni Kristo sa 1, Kapitulo 10, talatang 12-13, ang upahan di tunay na tagapagturo. Paano kikita ng bayad si Manalo? Ano bang katangian ng mga tunay na ministro sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Kasi po may bayad na ang pag-aaral sa pagkaministro. Ang pagtuturo ni Kristo na kinontra ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. Sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapos sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan ng talingaga. Masasabi mo bang kaloob kung nagbayad ka? Hindi. Kaya ang Iglesia ni Manalo, ang pagbiministro po may bayad. Isa sa mga administrative rules ni Manalo. Pero sa tunay na Iglesia na pag-aari ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob. Gifted. Ikukumpara natin. Madali pong magpakilala ng Iglesia ni Kristo. Alam niyo po, sa tunay na pagsamba o pagtitipon, sino may karapatan na magturo? Ganito pong ating matutunghayan sa unang Korinto 14. Pasinin po ninyo ang pagtuturo. 29, 30, 31. Magandang balita, Biblia po. Unang Korinto. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupuro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Sa tunay na pagsamba o pagtitipon sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, yung may karapatan na magsalita, yung tumanggap ng kaloob. Ikukumpara po natin sa Iglesia ni Manalo. Masasabi mo bang kaloob kung nagbayad sila? Hindi. Alam niyo po, ang tunay na ministro, kahit saan siya makarating, magtuturo siya libre, wala pong bayad. Sa Iglesia ni Manalo, hindi pa man po lumalabas doon sa tinatawag nilang sentral. Dahil si Manalo nagbuo o nagtatag siya ng BEM Bachelor Evangelical Ministry, may bayad na eh. Pero, kaya nakakapangdaya po sila. Dahil hindi po nila itinuturo sa labas ng kanilang sekta na may bayad ng pag-aaral sa pagkaministro. Hindi nila pwedeng sabihin na, hindi na po kaloob ang pagmiministro sa amin dahil may bayad na. Kaya yung mga turo po ni Kristo, pinatay po namin. Alam niyo po ang tunay na ministro, kahit saan siya makarating. Wala pong bayad, magtuturo siya. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, pasin po ninyo. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi ba ang kasalanan ko ito? Ang isa sa mga katangian ng tunay na Iglesia ni Kristo, katangian tunay na Iglesia ni Kristo, mga tagapagturo kaloob. Kahit saan sila makarating, magtuturo sila libre. Wala pong bayad. Kung batay sa Biblia. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Pwede po bang mag-aral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo kung walang iba bayad? Kaya nga po,
Huwag po kayong masasaktan kung Iglesia ni Manalo ang tawag namin sa inyo. Huwag kayong masasaktan. Dahil lang sinusunod po ninyo administrative rules na gawa ng church administration. Mga tao po yan. Mga tao. Mas maganda po, babasahin ko sa inyo. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 5. Kung nagpapakilala kayong Iglesia ni Cristo, wala kayong susundin na tao. Kung nagpapakilala kayong Iglesia ni Cristo, babasahin ko sa inyo. 5:29. Ngunit, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, lalo na kung miyembro ka lang, pwede ka maging ministro. Pero wala kang karapatan na gumawa ng administrative rule. O ibig sabihin, wala kayong karapatan na magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Wala po niya. Dapat po maging bukang bibig ng Iglesia ni Manalo. Hindi po mga pasya, kundi administrative rules. Hindi po mga tuntunit, kundi administrative rules. Gawa ng church administration. Ano ba ang isa sa mga ginagawa ng Iglesia ni Manalo na ayaw nilang ipakilala sa loob o sa labas ng kanilang iglesia? Yung pong pagninegosyo ng pasugo. Ang pagninegosyo po ng pasugo sa loob ng Iglesia ni Manalo, hindi po nila pwedeng ilantad sa labas ng kanilang sekta. Bakit? Ang babasahin ko po sa inyo ay isang Biblia, Today English Version. Sino po ang gumagawa ng pagnenegosyo ng pasugo sa murang halaga? Ganito po ang ating matutunghayan. 2 Korinto. Pasinin po ninyo, 2 Korinto Kapitulo 2, talatang 17. Pasinin po ninyo. We are not like so many others who handle God's message as if it were cheap merchandise. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala pong magpapaupa. Sino nagturo nun? Sa dako ng sa dako ng Israel o sa mga Hudyo? Batay po sa pagtuturo ni Cristo. Ang upahan hindi tunay na pastor o hindi tunay na tagapagturo. Taglay ni Manalo. Meron siyang tinatawag na BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Batay po sa binasa ko, 2 Korinto, ipinakikilala ni Apostol Pablo sa dako ng mga hentil. Hindi sila katulad ng karamihan na nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga. Sa panahon natin, sino nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga? Si Manalo. Magkano presyo sa ngayon? 25. Hindi po gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo magturo ng may bayad. Hindi po gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo magnegosyo ng pasugo sa murang halaga. Alam niyo po, pagka kumakalaban ka sa katotohanan, hindi ka sa Diyos. Yung turo ni Cristo, kinakalaban mo eh. Babasahin ko sa inyo, aklat po ng 1, Kapitulo 8, pasinin po ninyo, sa magandang balita, Biblia 8:44. Ang diablo ang inyong ama, at kung anong gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Si mamamatay tao sa simula pa, at kalaban ng katotohanan. Alam niyo po, itinuro na nga ni Kristo na hindi mo na dapat gawin, ginagawa mo. Itinuro na nga ng mga apostol katulad ni Pablo na hindi sila nagdinig. Taglay mo. Paano nagawa ni Manalo na magkaroon ng bayad ang pag-aaral sa pagkaministro? Nagbuo siya ng church administration. Dinaig niya ang Diyos. Sa tunay na Iglesia ni Cristo po, sa Diyos galing ang mga utos. Sa Iglesia ni Manalo, saan po galing ang mga utos? Sa sentral. Sino pong gumagawa sa sentral? Yung church administration. Mas maganda po, nananawagan po ako sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo.
magpaturo muli kayo ng pandoktrina pandoktrina numero 1. Muli kayong magpaturo ng pandoktrina numero 1. Kung ang mga utos doon ng Diyos, magpaturo po kayo ng, mananawagan po ko sa mga, ito po, magpaturo kayo ng pandoktrina numero 1. Kung pwedeng palitan ng mga salita ng Diyos ng administrative rules. Alam niyo po si Manalo, ang tinutukoy kong Manalo si Peranio G. Manalo. Bago siya namatay, wag lalaban sa pamamahala. Yung pong mga iniwan niya, meron kayong makikitang letrato. Ang nakalagay sa kanilang placard, obey and never complain. Bakit nangyayari po yan? Kasi po, meron pong nagtatanong, kung nangyari man yan, bakit mo sila pinupunan? O bakit mo inilalantad? Kasi po, nagtataka yung karamihan eh. Ako po, wala akong personal na galit sa Iglesia ni Manalo. Wala. Bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Jeremias, sa 6:22. Ganito po ang ating matutunghayan. Para maintindihan po ninyo. Kasi po, ito po ang ating mga kaibigan sa loob ng Iglesia ni Manalo. Nagme-message sila na tigilan daw po natin ang pagtuligsa at pagpuna sa Iglesia ni Manalo. Yan po ang panawagan nila. Tigilan natin ang pagpuna at pagtuligsa sa Iglesia ni Manalo. Ako po, hindi ko kayo pwedeng sundin. Dahil meron po akong basihan o batayan. Narito po, babasahin ko sa inyo, Jeremias 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. At isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa kadulutuluhang bahagi ng lupa. Dito po merong isang dakilang bansa na kailangan pong pukawin. Ibang termino po, gigsingin. Nagmula po ito sa kadulutuluhang bahagi ng lupa. Bakit kailangan silang pukawing gisingin? Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Isaias 24:15-16. Pansinin po ninyo, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulutuluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayag ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Bakit kailangan silang pukawing gising? Naging manggagawang taksil sila sa harap ng Diyos. Sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Batay na rin po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Sila po ang katuparan. Mas maganda po babasahin natin. Isaias 24:15-16, sino po katuparan? Ang babasahin ko sa inyo, itong pasugong ito, Volume 55, number 7, July 2003, Pangulong Tudling para sa Kaluwalhatian ng Diyos. Ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago, isa po sa mga church administration na gumagawa ng administrative rules. Siya po ang editor-in-chief noon sa Pasugo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkol natin na siya ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyong Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulutuluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Sino po ang nagpapatutuo na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Ang Iglesia ni Manalo. Mula sa kanilang pasugo. Kung magturo sila sa Net 25, lahat ng hula. Pero itong mga hulang ito, hindi po nila ipinakikilala.
Lalo na po yung 16. Dito nga lang po, kulang eh. Hindi po nila sinulat yung, ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil. Paano sila naging taksil sa harap ng Diyos? 5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng nandoon sapagkat kanilang sinalangsang. Ang kautusan, binago. Ang Iglesia ni Manalo po ba? Nananatili bang God rules ang kanilang sinusunod? Hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Nagbuo sila ng church administration. Yung pong church administration, mga tao yan. Mga tao na gumagawa ng administrative rules. Pero bukang bibig ng Iglesia ni Manalo, mga pasya ng pangangasiwa, mga tuntunin, dapat po mabago yan. Sana maging bukang bibig ninyo. Kaya nyo ginagawa yung administrative rules. Hindi po God rules ang sinusunod ninyo. Kaya ang tawag ng Diyos, manggagawang, nagsisigawang may kataksilan, magagarang mga kapilya, wala pong silbi. Kay Manalo, malaking investment yan. Malaking kayamanan kay Manalo. Pero sa harap po ng Diyos, walang silbi ang mga pagsamba. Kaya natupad sa kanila ito. Ito pong ikalawang Pedro, basahin ko po sa inyo. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2. Pansinin po niyo ang pagtuturo. Kapitulo 2, talatang 21-22. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod. Kaya naging manggagawang taksil sila. Makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalo sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Kaya pag-aralan po ninyo, kasi po baka kasi po bukang bibig ng Iglesia ni Manalo na sila ay Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo. Pagka pinag-aralan po, hindi. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis, tumiwala. Kung ano po yung gusto nila gawin nila. Kahit labag po sa mga kautusan ni Cristo. Katulad nga po yung pag-aaral sa pagkaministro, may bayad. Nagtataka naman po ako, kaya pinag-aralan ko po mabuti. Bakit po yung administrative rules ni Manalo ayaw nilang ituro sa labas ng kanilang sekta? Bakit exclusive lang sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo? Bakit ang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo, mga pasya, mga tuntunin, yung pala administrative rules? Madali pong magpakilalang Iglesia ni Cristo, tatandaan po ninyo. Bakit ako walang takot na sabihin, Iglesia ni Manalo kayo? Yung iba nga, Iglesia ni Cristo ni Manalo, ako Iglesia ni Manalo. Pero dapat pa nga po kayong magpasalamat kung Iglesia ni Manalo. Dapat po Iglesia ng demonyo. Dahil ang mga sinusunod po ninyo kalaban ng katotohanan. Ang isa sa mga kasi po ang Iglesia ni Manalo, kaya nangingibi silang lumaban sa kanilang kinikilalang church administration. Dahil meron po silang utos huwag lalaban sa pamamahala. Ang tawag po sa church administration, pamamahala. Para maintindihan po ninyo, gumawa ng 10 utos si Manalo, huwag lalaban sa pamamahala. Yung pong huwag lalaban, labag po yun sa Galatia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Kaya nga po, ikukumpara nyo ang tunay na Iglesia ni Cristo. Binasa ko na kanina pero babasahin po natin ang Marcos. Ito po yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo.
at saka yung hindi tunay na Iglesia ni Cristo. Ito po, mas maganda po babasahin natin, aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 43, 42, 43, pansinin po ninyo. Ganito po ang pagtuturo sa magandang balita Biblia po. Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44, 45. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Yung pong hentil, hindi kumikilala sa Diyos. Hindi po kumikilala. Dinadakila sila para sundin, nagpapakilala silang mga executive. Para sundin sila. Hindi po kumikilala sa Diyos. Tatandaan po natin. Tatandaan po niyo sa tunay na iglesia, wala pong magpapakilalang church administration para gumawa ng administrative rules. Tatandaan niyo. Ulitin ko. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumira sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Dito mo makikilala na yung nanglilimos na helicopter, na aeroplano. Kasi nagpapakilala siyang executive. Masasabi mo bang lingkod siya? Ulitin natin. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumira sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Si Manalo at ang kanyang mga ministro pera lang, hindi makapagbigay. Buhay pa kaya? Bakit? Nanlilimos sila. Nabubuhay sila sa limos. Kaya nagpapakilala pa siyang executive. Kaya po hindi naintindihan ng karamihan. Si Manalo, ang tinutukoy ko pong Manalo ay si Peranio G. Manalo. Siya po ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Kasi po yung ibang mga tumiwalag sa iglesia ni Manalo, lalo na yung mga ministro, lalo na yung mga nasa Canada, nasa Amerika, ipinakikilala nilang natupad ang Isaias 24:15-16 sa panahon ni Eduardo Manalo. Hindi po. Nagsimula pong magkaroon ng bayad ng pag-aaral sa pagkaministro 1980. Sa panahon din ni Peranio Manalo kung bakit nagkaroon ng bayad ng pasuko. Nag-umpisa po sa presyong 5 piso. Diyan nagsisimula yung mga negosyo. Katulad po ng eskwelahan, hospital, dormitory, kung ano-ano. Kaya po, hindi po gawain ng tunay na iglesia ni Cristo ang kumita ng bayad. Hindi pwedeng gamitin ng voluntary contribution para kumita ng bayad. Walang mamumuhunan dito sa tunay na iglesia ni Cristo. Ikukumpara niyo sa iglesia ni Manalo. Magdeklara kayo ng source of income. Huwag yung puro voluntary contribution. Alam niyo po, iglesia ni Manalo, magpaturo kayo ng pandoktrina 19. Kaya yung mismong, paano mong hindi kakalabanin si Manalo? Siya mismo ang gumawa ng turo. Kung babasahin mo sa Galacia 1:9. Ito po ang ating paksang naipaksa. Marami pong salamat. Huwag po kayong masasaktan kung tinatawag namin kayong iglesia ni Manalo. Dapat pa nga po kayong magpasalamat kung iglesia ni Manalo. Dapat po iglesia ng demonyo. Pagka po iglesia ng demonyo, salungat sa katotohanan. Kung babasahin po natin sa 8:44 ng 1. Hindi po gawain ng tunay na iglesia ni Cristo ang mamuhunan o kumita ng bayad. Lalo na sa pagtuturo, lalo na sa mga pasugo.
gawain po ng demonyo yan. Ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Ang problema nga lang po, ayaw nilang ilantad sa labas ng kanilang sekta o reliyon na may bayad ng pag-aaral sa pagkaministro, may bayad ng pasuko. Ang ginagawa ko po, inilalantad ko. Sino man pong masasaktan, wala po akong kailangan po natin ilantad. Marami pong salamat sa inyong lahat.